Tayo'y lumapit sa Diyos sa panalangin. Laman ng puso sa Kanya ay sambitin. Pangangailangan at suliranin sa Kanya ay ilapit. Siya ay nakikinig sa panalangin. Siya ay tapat, sa atin ay nagmamahal. Kanyang biyaya ay laging sapat. Sa karamdaman at kahinaan, sagot niya ay kagalingan. Siya ay tumutugon sa panalangin. Ang Diyos sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Tayo'y lumapit sa Diyos sa panalangin. Laman ng puso sa Kanya ay sambitin. Pangangailangan at suliranin sa Kanya ay ilapit. Siya ay nakikinig sa panalangin. Siya ay tapat, sa atin ay nagmamahal. Kanyang biyaya ay laging sapat. Sa karamdaman at kahinaan, sagot niya ay kagalingan. Siya ay tumutugon sa panalangin. Ang Diyos sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Ang Diyos sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Pagpapala niya sa atin ay laan. Pagpapala niya sa atin ay laan. Amen, amen. Sabi nga po sa awit, ang pagpapala niya sa atin ay lagi niyang laan. So sa umaga pong ito, ay tanggapin po natin at mararanasan natin ang pagpapala na mula sa Diyos sa pamamagitan po ng ating mga panalanginan. At sa umaga po din ito ay gusto po namin kayong batiin ng magandang umaga. Nasaan po ang ating mga kasama dyan from Area 2? Kami po ang mangunguna ngayon sa ating panalanginan. So kung meron man po kayong mga prayer request, ay pwede nyo na pong i-type dyan para mamaya po ay maisama natin sa panalanginan natin. So, kaway-kaway po ang mga taga-area 2. Magandang umaga po sa bawat isa. At naniniwala po tayo na si Lord kanina pa ready. Di man po tayo nakapag-live ngayon face to face,
Pero ganun pa man po ay nandito pa rin po tayo online dahil nag-gi-giveaway po tayo sa preparation po ng mga a-attend po ng seminar sa Lord's Way. So pag-pray din po natin yun mamaya. So yun po, magandang umaga po sa lahat po ng nasa online. Paki-share po ang ating live para mas marami pong makapakinig at makapag-share po kung meron man po silang mga prayer request ay makapag-type po sila dito sa ating prayer request chat box. So, yun po. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. At bago po tayo nagtuloy-tuloy ay magpuri muna po tayo sa Panginoon ng isang awitin. Sige po. Sinabi mo, di ako iiwan sa lahat ng oras, hindi pababayaan. Sinabi mo, ano man ang hingin, sa ngalan ni Jesus ay kakamtin. Kaya't ako sa iyo'y nagtitiwala. Dakilang Diyos, ikaw ang tanging pag-asa. Maglilingkod at sasamba sa'yo. Iaalay ang buong buhay ko. Bakit ba ako mangangamba? Buhay ko'y hawak mo na. Mga pangako mo'y panghahawagan ko at Diyos. Ikaw ang aking sandigan at sa piling mo'y mananahan ako, Panginoon. Ikaw ang kublihan ko. Kahit ano ang mangyari, laging aawit, magpupuri sa'yo. Sinabi mo, hindi ako iiwan sa lahat ng oras, hindi pababayaan. Sinabi mo, ano man ang hingi, sa ngalan ni Jesus ay kakamtin. Kaya't ako sa iyo'y nagtitiwala. Dakilang Diyos, ikaw ang tanging pag-asa. Maglilingkod at sasamba sa'yo. Iaalay ang buong buhay ko. Bakit ba ako mangangamba? Buhay ko'y hawak mo na. Mga pangako mo'y panghahawakan ko at Diyos. Ikaw ang
Amen. Amen. Sabi po doon sa awitin na yun ay sinabi ni Lord, ano man ang hiling, pagkakaloob niya sa pangalan ni Jesus. So sa umaga pong ito, bago tayo magkaroon ng paghiling at panalangin para sa ating mga concerns, ay makakarinig po muna tayo ng sharing mula sa ating Engineer Maricel Sherba para sa Word of God. Hello po, good morning po sa lahat na kasama natin ngayon dito sa Zoom at maging sa mga kasama po natin sa Facebook Live. Good morning po sa ating lahat and ngayong umaga po, bago po tayo manalangin ay meron pong mensahe ang Panginoon para sa ating lahat that will give us encouragement para patuloy na dumulog sa Kanya at we must find delight in Him. Ito nga po ay yung favorite natin. Alam ko marami po sa atin ang nakakabisado nito, ang Psalms 37:4. Amen. Sino po ang nakakaalam ng Psalms 37:4 or sino po yung um, ano 'to, life verse? Ayan, 'di ba? Ano po sabi sa Psalms 37:4? Sabi po dito, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires and petitions of your heart." Sa Tagalog po, "Kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan." Amen. Napakaganda po nung verse na binasa natin and sabi ko nga po kanina, marami sa atin yung ginagawa itong, life verse or talagang it gives us, encouragement. Kaya napakaimportante po na alam natin yung verse na ito. But sometimes, yung verse din po na 'to, yung ginagamit natin na minsan nagkakamali tayo ng intindi na kapag we delight ourselves in the Lord, ibibigay na ng Panginoon lahat ng mga gusto natin. Tayo pong mga tao, marami tayong kagustuhan, tama po ba? Mga material things, gusto natin ng, malaking bahay, ng maraming pera, kumbaga lahat ng nasa mundo na 'to, yun po yung kadalasan gusto nating mga tao. And normal lang naman po yun that we all want the better things in this world kasi nakatira po tayo dito sa mundo. Pero this verse po, habang binabasa po natin 'to, it made us realize na yung verse po na 'to ay hindi lang patungkol sa pagbibigay ng Panginoon ng mga bagay na gusto natin. Kailangan po nating intindihin yung first statement, "Delight yourself in the Lord." Minsan po nakakalimutan natin yun, eh, akala natin bibigay na ng Panginoon sa atin lahat ng hilingin natin or ng gusto natin, petitions ng puso natin, pero hindi po. Ang kailangan natin unang gawin is we delight ourselves in Him. Ano po yung ibig sabihin ng delight? Sabi nga po dun sa Tagalog, hanapin natin yung kaligayahan natin sa Panginoon, na sa buhay natin, hindi po natin hahanapin sa mundo yung real joy or yung tunay na kaligayahan kundi tanging sa Panginoon lang. Habang nagbabasa po ako and may nakita po ako na ang delight daw po sa original translation nung verse na 'to, ang ibig sabihin daw po ng delight doon ay to become soft and malleable in the hand of God. Ibig sabihin po, 'pag soft or malleable, kaya nating mag-adapt or kaya nagpapahubog tayo sa kung ano yung kagustuhan ng ating Panginoon. Yun daw po yung isang ibig sabihin ng delight, hindi lang finding joy in God, but also being able to be shaped sa paraan po ng ating Panginoon. Sabi po dito, able to be shaped or bent easily without breaking, or easily influenced or adaptable. Yan. As we delight in Him po, as we continually grow our love for Him, ibig sabihin po, habang ni-enjoy natin ang ating Panginoon, ay mas lalo natin siya nakikilala to the point na minamahal natin siya, gustong-gusto natin siya sa buhay natin, to the point that we can die to ourselves. Yun po talaga yon. That delighting in the Lord is dying to ourselves. Hindi na po tayo madedelight sa mga bagay ng mundo, kundi madedelight na tayo or makikita na natin yung kaligayahan natin sa ating Panginoon. That means dying to ourselves and surrendering what we truly want sa kalooban po ng ating Panginoon. Yung kanina po, 'di ba, sa mundo na 'to ang gusto natin yung mga material na bagay, yung mga bagay na talagang akala natin iyon yung best. But as we continue to delight ourselves to the Lord, ang nagiging gusto na po natin ay yung kung ano yung kalooban niya. At iyon po yung tunay na ibig sabihin ng delighting in Him. The heart cannot love what the mind does not know. This statement basically implies that this verse for us
is for us to fully surrender to God and want what He wants. Sa patuloy po nating pagkilala sa ating Panginoon, mas natututo po tayo na magtiwala sa Kanya. Tama po ba? Na tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon, sa tuwing hinahanap natin yung kaligayahan natin sa Kanya as we truly delight in Him, ay patuloy rin po nating nakilala ang character ng ating Lord na sa mga pag-attend po natin, sa mga paglilingkod na ginagawa natin sa ating Panginoon, nakikilala natin siya ng lubusan. At dahil nakikilala natin siya ng lubusan, mas natututo po tayo na magtiwala sa Kanya. Kasi alam po natin na, ay maganda yung mga plano ng ating Panginoon. Nakita natin na, maganda yung mga bagay na hinahanda niya para sa atin. At nare-realize po natin as we continue to have knowledge of who God is and of His character, nare-realize po natin na yung mga plano ng Diyos, yung mga gusto ng Diyos para sa atin ay mas maganda kaysa sa mga pansarili po nating kagustuhan. Tama po ba? Habang as we delight in God, we continue to grow our knowledge of Him, we continue to learn that His plans are better than ours. And lagi naman pong ganun talaga. Mas maganda po ang plano ng Panginoon kaysa sa mga bagay na gusto natin para sa sarili natin. At dahil nga po diyan, His will becomes what we truly desire. Amen. Ang ganda po, di ba, that as we continue to delight in the Lord, yung verse po pala na to ay hindi ibibigay ng Panginoon talaga lahat ng mga bagay na gusto natin kahit na minsan out of His will, na hindi po. As we delight in Him, nakikilala po natin siya, nababago yung puso natin, at mas ninanais natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Na ang panalangin na po natin sa ating buhay ay hindi na, "Lord, bigyan mo ako nito. Lord, ito yung gusto ko. Lord, please, ito talaga yung gusto ko. Please, ibigay mo na." Minsan ganun po yung prayer natin. But if we truly know God and continue to delight in Him, ay ang prayer po natin nagiging, "Panginoon, ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ko." Gano'n na po ba tayo manalangin na hindi na po natin ginagawang genie si God na, "Lord, ito yung tatlo kong gusto, ito yung tatlo kong wish." Hindi na po. Kasi nakilala natin na mas maganda yung kalooban ng Panginoon, mas maganda yung plano niya sa atin. Kaya ang panalangin natin, "Lord, let your will be done." Panginoon, ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ko dahil higit na mas maganda ito kaysa sa mga bagay na pinaplano ko para sa sarili ko. Amen. So as we pray po ngayong umaga, may this be our motivation that the Lord will hear our prayers, naririnig niya po tayo, nakita niya tayo. But at the same time, ang i-desire po natin ay mangyari sa buhay natin ang kalooban niya, mangyari sa naranasan natin ang plano niya sa atin, at let's just continue to delight in Him. Wag po nating hanapin ng kaligayahan, ang saya sa mundo, kundi hanapin po natin ito sa ating Panginoon. So, yun lamang po, and God bless us all po. Thank you, Ate May. So, yun nga po, totoo nga po yun. Gusto nating makuha yung mga blessing mula sa Panginoon, ay i-delight muna natin ang sarili natin sa Panginoon. Siya muna yung hanapin natin. Kahit every morning, kahit po iniling tayo ng kahit ano sa Kanya, unahin muna natin na i-worship siya, pasalamatan siya, and maramdaman ni Lord na, "Lord, before anything else, ikaw muna. Ikaw muna yung gusto kong mapasaya, ikaw muna yung gusto ko ngayon, bago yung ibang gusto ko." Pero given na yun eh. Alam na ni Lord kung anong gusto mo, hindi mo pa sinasabi, alam na ni Lord yun. So this morning, thank you Ate May sa encouragement na yun, na alam natin na hindi lang basta yung verse na yun, yung "Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart." Hindi lang basta-basta yun. Meron yung mas malalim pa, kagaya nga nung sinabi at shinare ni Ate May. So this morning, mas lalo tayong magkakaroon ng na may reason tayo para ibigay ni Lord yung gusto natin, kasi nagde-delight tayo sa Kanya. Sa gantong kaaga ay inuuna natin yung makasama siya at maka-fellowship siya. So, yun po. So, maraming salamat po sa Word of God na yun.
At ngayon ay hihiling na tayo at lalapit tayo sa Panginoon para sa ating mga prayer concerns. So una po ngayon, pananalangin natin ng ating President at ang ating bansa sa pangunguna po ni Sister Nene. Okay, sige, wala pa po si Sister Nene. So, ako muna po ang mananalangin para po sa ating Presidente at sa ating bansa. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa buhay na meron ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin na ang aming bansa ay patuloy na kalingain mo, Panginoon. Naniniwala kami na hindi pa kami nagsasalita, Lord. Alam mo na yung mga laman ng puso namin at isipan. Kaya sa umagang ito, Lord, batid mo kung ano yung nangyayari at kalagayan ng aming bansa sa mga oras na ito. Naniniwala ako na nakikita mo ang kakulangan, ang mga naghanap na korupsyon sa aming bansa, ang hindi pagkakaunawaan, paghihidwaan, paglalaban-laban na meron dito sa aming bansa. Hindi pagkakaintindihan, hindi pagbibigayan, Panginoon. Even yung mga ah relihiyon na meron kami dito sa aming bansa, yung mga Muslim, ay hindi nagkakaroon ng respetohan, galangan. Naniniwala kami, Lord, na nandito ka sa aming bansa. Hindi mo kami nakakalimutan. At hindi ka bulag na Diyos para hindi makita yung mga kakulangan sa aming bansa, problema sa aming bansa. Kaya ngayon, Lord, sa oras na to, dinadalangin namin na ikaw pa rin ang manguna. Ikaw ang mag-protection, ikaw ang magbigay ng kaayusan sa aming bansa. Especially, Lord, sa aming presidente, na siyang ama ng aming bansa, na siya ang magbibigay ng mga utos kung paano mapapaayos, papanatili ang kaayusan, ang kagandahan ng aming bansa. Bigyan mo siya, Lord, ng mga tao sa paligid niya na magkakaroon siya ng katulong para maisaayos muli ang aming bansa. Magkaroon siya ng kaisipan na nagmumula sa iyo, wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo na walang halong pag-iimbot, walang halong anumang ibang ambisyon para sa bansang ito, kundi ang mapanatili itong maayos, maganda, at maging masaya ang bawat Pilipino na naninirahan dito. Dalangin namin, Lord, na kung ano man po yung mga hearing na nangyayari sa Malacanang, sa mga courts namin dito sa aming bansa. Lord, ikaw ang patuloy na mataas. Ikaw ang patuloy na manguna. Ikaw ang magbigay ng mga wisdom and knowledge sa mga judges na nangunguna doon, Panginoon, sa mga senador, Panginoon, na nangunguna sa mga hearings na yon, sa anumang mga korupsyon na meron dyan. Lord, ikaw na po ang bahala. Naniniwala kami na kapag ikaw ang inuna nila, inuna namin lahat, magiging maayos ang bawat galaw nila, ang aming bansa ay magiging maayos, mananatili ang kaayusan, peace and order, Panginoon, at magkakaroon kami ng magandang kinabukasan. Yung mga bata, yung mga anak namin, Lord, lalaki sila na makikilala nila na hindi hindi pangit ang impresyon nila sa aming bansa, kundi makakalakihan nila na ito'y maayos, maganda, at pinapangarap na bansa ng ibang mga tao. Kaya Lord, sa umaga na to, naniniwala kami na Diyos ka sa aming bansa. Diyos ka sa mga Pilipino. At hindi magbabago yun, Lord. Ano man ang mangyari, ano man ang gawin namin, Lord, hindi magbabago yun na ikaw ang Diyos namin. Kaya kung ano ang ginawa mo, Lord, na pagkalinga sa ibang bansa, lalo na sa bansang Israel, Lord, ganun din. Kalingain mo ang aming bansa. Ituring mo itong bansa mo, Panginoon, na hiniram mo para sa bawat isa. At yung mga Pilipino, Lord, na mga kasama namin dito sa bansang ito. Lord, dalangin namin na kailanganin kanila, hanapin kanila, Panginoon. Sa ganun ay patuloy na magkaroon ng kaayusan sa aming bansa. At naniniwala kami kung saan meron, Panginoon, mga Kristiyano dito sa aming bansa, sa iba't ibang lugar dito sa aming bansa. Naniniwala na ikaw ang Diyos, magiging maayos ang amin. Magiging Christian nation ang aming bansang Pilipinas. At walang sino man, Lord, na anumang gawa ng kaaway makakapagpabagsak sa aming bansa. Meron mang korupsyon, meron mang paghahidwaan,
pero mananatili pa rin, Panginoon, ang katotohanan na nandito ka sa aming bansa. Kaya naaayos pa rin yung mga gusot na meron kami dito sa aming bansa. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, at patuloy kami magtitiwala at maniniwala sa iyo, Panginoon, sa kaya mong gawin sa amin ngayon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman po, pagpe-pray po natin ang mga LGUs na pangunahan po ni Tatay Nick. Okay po, po sa ating lahat at sa lahat ng nasa live. Okay na po? Good morning po sa ating lahat at sa lahat ng nasa live. Salamat sa umagang ito na hindi tayo makasama sa panalangin sa ating bansa. I believe na patuloy na tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Okay, let's pray. Praise Lord, praise God. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise your name. Ama naming nasa langit ng kapinagyan. Maraming salamat po sa umagang ito na muli ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, hallelujah, na kayo siyang patuloy na manguna sa aming mga puso at isipan sa lahat ng aming ginagawa. Nawa ang Banal Espiritu ay siyang patuloy na gumabay sa akin sa aking panalangin ito kung lahat ng bagay na kailangan ipanalangin ay may tulungan niyo po, Lord, ko po sa muna sa lahat ng aking sasabihin sa umagang ito. Maraming salamat po, Lord. Hallelujah. Patuloy po namin pinatasin ang aming pong Governor na si Daniel Fernando, Vice Governor na si Alex Castro, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagpalain po niyo tingatan ng bawat isa. Patuloy ikaw siyang manguna sa lahat ng nangyayari sa amin. Patuloy, Lord, na ingatan po ang kanilang kalusugan. Upang, Lord, patuloy nilang magampanan ang lahat po ng kanilang responsibilidad para sa aming lalawigan, Panginoon. Lord, na gabayan mo po ang aming gobernador sa lahat ng kanyang mabuting hangarin sa aming probinsya. Upang, Lord, patuloy na magampanan niya ang kanyang tungkulin at maging maunlad ang bayan ng Bulacan. Patuloy, Lord, na gabayan mo po ang lahat ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Upang, Lord, patuloy na ayos ang takbo ng aming probinsya. Patuloy na ito sa una sa lahat ng nangyayari sa aming lalawigan. Ganon din po, Lord, dinadalangin po namin sa inyo ang bayan ng Kalumpit, Panginoon, sa pangunguna ng aming mayor na si Lem Faustino, ang vice mayor na si sa Candelaria, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw po siyang manguna sa lahat ng nangyayari sa aming bayan, Panginoon. Patuloy, Lord, na patulungan po niyo maayos ang luso sa kapatawan, ang mga namumuno sa aming bayan, kaya sa aming mayor, sa aming vice mayor, Panginoon. Holy Lord, na gawin po siya sa lahat ng kanyang magandang hangarin sa aming bayan, Panginoon. Nawa ang lahat ng programa niya sa aming bayan ay maging maayos at Panginoon, sa lahat ng mga taga-Kalumpit, Panginoon. Lord, hallelujah, na karoon po ng kaayusan ang mga problema ng Kalumpit, lalo na ang patuloy na pagbaha sa ilang barangay. Patuloy, Lord, na karoon po ng kalupasan ang problemang ito, Panginoon, sapagkat alam po namin na ito'y napakahirap para sa mga aming mga bayan, kasalukuyan na naghihirap dahil sa baha, Panginoon. Patuloy, Lord, na gabayan po ninyong aming bayan na magkaroon po ng maraming trabaho para sa mga Panginoon.
po ng maayos na income ang bawat isa. Hindi po, Lord, tinataas po namin sa inyo ang lahat po ng aming mga konsyel ng bayan, ang mga barangay captain, ang konsyel ng barangay, Panginoon. Patuloy na ikaw po siyang maitaas at manguna ang ginagawa, Panginoon. Nawa, Lord, ang inyong kalooban, ang inyong kagustuhan, ang siyang maitanim sa kanilang mga puso at isipan upang, Lord, makapag-ipon sila ng maayos sa aming bayan, ng naayos sa inyong kalooban. Alam po namin, Lord, na kung wala kayo ay tunay na wala kaming magagawa sapagkat kayo ang siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ganon din po, Lord, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga guro, Panginoon, ang lahat ng mag-aaral, Panginoon. Patuloy, Lord, na gabayan po ninyo ang bawat isa. Patuloy, Lord, na ikaw ang siyang bangulat. Alam po namin, Lord, na edukasyon ang siyang magbibigay ng malaking tulong sa aming bayan, Panginoon. Kaya, Lord, hallelujah, patuloy, ikaw ang siyang gumabay at sumabaybay sa bawat isa. Ganon din po, Lord, tinataas po namin sa inyo ang aming mga pulisan, Panginoon, na siyang patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa aming bayan, Panginoon. Patuloy, Lord, na siyang maitaas at manguna sa kanilang mga puso at isipan upang, Lord, maging sila maging katarungan sa lahat ng bagay at patuloy, Lord, na bantayan nila ang bayan ng Kalumpit, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na dinaayon. Maraming salamat po, Lord. Hallelujah. Patuloy ninyong paggabay, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, sa lahat ng mamamayan ng Kalumpit. Nawa, Lord, patuloy na ikaw siyang maitaas at muna sa lahat ng nangyayari sa aming bayan, Panginoon. Ganon din po, Lord, hallelujah, patuloy namin dinadalangin sa inyo ang lahat po ng aming mga pamilya na patuloy na maging maayos po ng aming buhay, Panginoon. Pagamat po nagkakaroon po ng problema, Panginoon, ay alam po namin na hindi po kayo magpapabaya sa bawat isa po sa amin. Kayo ang siyang patuloy na magabay at sumaybay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa anumang problema, sa anumang karamdaman, sa anumang nangyari sa aming buhay, alam po namin, Lord, na ikaw ang siyang patuloy na gumagabay sa amin. Maraming salamat po, Lord. Hallelujah. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat po, Tatay Nick. At ngayon naman po ay ipapanalangin po natin ang ating church at yung mga may sakit po na alam natin na kailangan ng panalangin sa pangunguna po ni Ate May. Sige po, patuloy po tayong manalangin sa oras na to. Father in heaven, we praise you. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapanalangin at dumulog sa iyong pangalan ng sama-sama ngayong umaga. Lord, dalangin namin ang aming church. Panginoon, niniwala kami na ang LFCI ay para sa iyo at ito ay patuloy na itataguyod mo. At we are all still standing right now dahil pa rin sa biyaya mo at pagpapala mo. Right now, Lord God, dalangin ko LFCI Kalumpit, Panginoon, sa panguna na aming pastor, Pastor Johnson Noy, at kasama ng iba pa namin mga pastors, Lord God. Lord, we pray for divine and supernatural strength to be upon them, Panginoon, na sa bawat ginagawa nila, Lord God, ay makita nila, Panginoon, yung kabutihan mo, yung kagandahan mo. Naniniwala ko, Panginoon, na sa bawat paglilingkod na ibinibigay nila sa iyo, Panginoon, ay hindi ito bawalan ng kabuluhan at ito ay nakikita mo at hindi ito masayang, Lord God, sa paningin mo dahil meron kang inihahanda ng matitinding pagpapala para sa kanila. Excited kami, Lord God, sa mga bagay na mangyayari pa sa buhay nila. Nadalangin namin na patuloy silang mag-delight sa iyong presensya, Lord God. And we believe, Panginoon, na you will give the desires and petitions of their hearts, Lord God. And Lord, sa amin ding mga leaders and workers, Panginoon, patuloy mo kami bigyan ng isang puso sa paglilingkod sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng motivation ng bawat isa na magpatuloy at hindi sumuko sa mga bagay na aming gagawin, sa mga bagay na aming pinaglilingkod sa iyo, that we will always realize that everything that we do is for you, through you, and for the glory of you, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo din namin nakuha yung kalakasan
na hindi sumuko at patuloy na magpatuloy sa kung ano man yung mga ginagawa namin. Kaya naman pagpalain mo ang bawat isa, ang mga leaders, workers, at maging yung mga miyembro, Panginoon. Dalangin namin na patuloy ka nilang ma-encounter sa buhay nila, sa araw-araw ng nilang buhay, Panginoon, ay makita nila yung kabutihan mo, Panginoon, that they will encounter you even in the simple things na ginagawa nila, Panginoon, ay makita nila yung beauty mo. And Lord, they will continue to know you, reach for you, Lord God, and naiisi na din nila, Panginoon, yung kalooban mo para sa buhay nila. We believe, Lord God, that LFC Columpit is for you at marami ka pang gagamitin, Panginoon, para sa kaharian mo. Lord, use us, equip us, Lord God, para mas makapag-share pa kami ng goodness mo sa iba pang mga nangailangan nito. At gawin mo kami vessel, Panginoon, ng pagpapala mo. Gawin mo kami vessel ng pagpapala mo sa buhay ng iba at maging pagpapala kami sa mga taong nakasalamuhan namin. Panginoon, dalangin din namin, Lord God, yung mga gawain ng church, lahat ng mga future activities, Panginoon, inaangkin na namin nakatagumpayan sa bawat mga gawain nito. At ikaw, Lord God, yung patuloy na maitaas sa bawat gagawin namin. Lahat ng ito ay para sa'yo. At maging yung mga physical projects namin sa church, Lord God, yung church improvement, Lord God, yung mga nais naming pagandahin pa sa church. Lord God, bigyan mo kami ng wisdom, Lord God, para mas maging maganda pa yung aming sambahan, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw din yung patuloy na magbubuhos ng provision sa bawat isa. At hindi kami magkukulang. Hindi magkukulang ang bawat isa na nasa LFC Kalupit. Hindi magkukulang ang church, Lord God. Dahil patuloy mo kami pinagpapala na higit pa sa inaasahan namin. Lord, dalangin din namin sa oras na to ang mga taong may sakit. Lord God, hindi namin sila may isa-isa pa, Panginoon. Pero we declare healing, full recovery, Lord God, and complete healing sa kanilang mga katawan. Ngayon, Panginoon, na-touch mo ang every part of their body. Mga bagay, mga parte na kailangan ng kagalingan, Panginoon, ay pinapagaling mo na, hinihilo mo na, at you are granting them total recovery and strength, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. Dalangin namin, Panginoon, sa mga taong nakarinig ng panalangin na to, at maging sa mga totoo, talagang nangailangan, Lord God, ng kagalingan, ay naramdaman nila sa katawan right now, in Jesus' name, ang paggaling at pag-ayos ng mga bagay na nararamdaman nila. Lord, alam namin na mga tao ito ay patuloy pang gagamitin para sa kaharian mo at patuloy pa nila maranasan ang kabutihan mo dito sa lupa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen, amen. Thank you, Ate May. So, ayun po, pray naman po natin yung mga prayer request po from the tithes and offering every Sunday po. Mga nagsusulat po na ng prayer request po. Mana po ni Lisa. Hello po, magandang umaga po. Nadidinig po ako. Yes po. Sige po. Sa umaga po na to, sabay-sabay po natin na idulog sa ating Panginoon lahat po ng mga kahilingan ng ating mga kapatid na nandito po sa offering envelope. Sige po, let's pray po. Panginoon, sa umaga na ito, muli dumudulog po kami sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, Panginoon. Papalinis po sa iyo, Lord God, anuman mga nagawa namin, salita, sa isip, sa gawa. Lord, sinusuko namin sa iyo ang buhay namin, Panginoon, dahil Lord, wala kami magagawa, wala ka sa amin, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, salamat po, patuloy sa paglilinis mo palagi sa amin, pagpapatawad. Lagi kang andyan, Panginoon. At nawa, ganun din kami sa mga nagkakasala sa amin, nakakagawa ng kahit anong bagay, Panginoon, na nakakasakit na aming mga damdamin, Panginoon, mapatawad din namin sila ng paulit-ulit, Panginoon, dahil Lord, ikaw ay ganun din sa amin. Kaya salamat po, Panginoon, sa umaga na ito, lahat na aming mga dalangin sa umaga na ito, Panginoon, ay yes and amen na po, Panginoon. Lord, sa umaga na ito, tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Nick Daluz. Kahilingan niya po ay guidance and protection sa family.
Kaya Lord, sa umaga na to, nakita mo po ang anak mo na to, Panginoon Diyos, nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ng buong puso. Kaya Lord, na alam namin na ikaw po ang protection sa kanilang family mula sa kanya, sa kanyang asawa, Panginoon. Favor and protection po ang kanyang kahilingan lagi, Panginoon. Lord, si Sister Belia, lagi mo po siya, Lord, ingatan sa kanyang health. Lord God, palakasin, Panginoon. Ibalik muli ang lahat ng mga nawala, Panginoon, sa nanghina sa kanyang katawan, Panginoon. And Lord, alam namin na, Lord God, nakikita mo ang mag-asawang ito ay naglilingkod din sa iyo, Panginoon. Ikaw ang inuuna. Kaya naman po, Panginoon, di ka magkukulang sa lahat ng mga kailangan nila. Ikaw po, Panginoon, yung tutugon sa kanila. Thank you, Lord. Sa po natin nagtitiwala ang family Dalus. Ganyan din po si Ate Teresa si Ate Teresa Garcia. Thank you, Lord. Ang prayer niya po, hiling niya for salvation, provision, wisdom, protection, good health sa family. Ito po si Ate Teresa, Panginoon, tinataas namin sa iyo sa umaga na ito, Panginoon, ang kanya po mga kahilingan, Lord God, good health and protection din sa kanyang family, Panginoon, provision sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Sa iyo siya nagtitiwala, Lord God, na alam namin, alam mo din, Panginoon, ang kanyang puso, Lord God, na tunay na lagi siya nagpapatuloy dyan. Nandiyan siya palagi, Panginoon, at tunay na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na lahat ng ito, Panginoon, ay ibibigay mo at tutulong mo sa kanyang mga kahilingan, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama. Jesus' name. Ito po si Ate Nelia Clemente, ang panalangin niya. Good relationship ng family, protection, Lord, and faith ng pamilya ko ngayon ay kasama ko na sa pagsamba. I-bless ni Lord ang sambahayan sa Ulyok at Kaliso, sa bagbag, protection, provision, and long life and healing. Salvation ang kahilingan ni Ate Nelia, Panginoon. Lord God, hinihiling niya, Panginoon, at nagpapasalamat siya na kasama na niya, Panginoon, na sumasamba ang kanyang Lord, pamilya, at gayon din na hihiling niya pa, Panginoon, na makakasama niya sa pagsamba yung hindi pa niya na aakay, Panginoon, sa iyo, Lord God. At ang dalangin niya, Lord God, na buong family, Panginoon, good health and protection din, Panginoon Diyos, at yung kahilingan niya na yun sa Kalison, sa Bagbag, protection, provision, long life, and good health, Panginoon, healing, Panginoon, kagalingan, Lord God, kung sino man yung kanyang tinataas sa iyo, Panginoon, na may sakit, in Jesus' name, Lord God, ikaw po ang magpapagaling nun, Panginoon, and Lord, na lahat ng mga kahilingan pa ni Ate Nelia, Panginoon, ay ikaw po, Lord, ang tutugon ng lahat ng ito, God. At nakikita mo din siya, Panginoon Diyos, na siya ay tunay na nagpapatuloy sa iyo at naniniwala at nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ng mga pangako. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Ito po, walang pangalan. Good health, protection, more blessings, success, future, favor, promotion, healing, happy family. Lord God, alam mo po, Panginoon, ang anak mo na ito, kung sino man to, Lord God, mas kilala mo siya, Panginoon, na hinihiling niya po, Panginoon, na masayang pamilya, O God, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. And Lord, dalangin namin, Panginoon, kung ano pa yung mga kahilingan niya na to, Panginoon Diyos, ay ikaw po, Panginoon, na pagkakaloob nito, good health, protection, Panginoon, favor and protection sa kanilang family, Panginoon, sa buong sambahayan na anak mo na ito, Panginoon. Lord God, salamat po at lagi namin dalangin na itong anak mo na ito, Panginoon, ay laging magpatuloy sa iyo, Panginoon, at manghawakan sa iyong mga pangako, Diyos. Salamat po in Jesus' name. At maging eto po si Lazaro family, Lord God, ano man po, Panginoon, yung hinihiling ng aming kapatid na ito, Panginoon, na Lord, na more
Jesus, Lord God, ang kanilang maranasan sa kanyang family. Lord, na lalo pa silang magpakalalim, magpakalapit sa iyo, Panginoon. Hanapin ka palagi, O God. Lord, na ikaw lamang po, Panginoon, ang kanilang, Lord, na tunay na kilalanin sa kanilang buhay, Panginoon, at maglingkod sila, Panginoon, ang naayon sa iyong kalooban. Yun po ang, Lord God, na hinihingi niya sa iyo, Panginoon, more blessing, Panginoon, sa family na ito. Lord God, nakita mo din ang anak mo na ito, Panginoon, na siya ay nadyan na lagi nagpapatuloy sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, lahat ng kanilang mga kahilingan, ibigay ito. Kaya, Lord, may palaman ka, nagpapasalamat na kami sa iyong mga katulungan, Panginoon. Maging din po si Cesar Santos. Hilingan niya po, God's provision, healing, protection, Lord, revival sa kanyang family. Lord God, nakita po si Kuya Cesar Santos, Panginoon. Nakita mo, Lord, ang kanyang puso, ang kanyang kalooban, Lord God, na nandun na yung desire ng puso niya na makapagpatuloy sila ang kanyang family. Ikaw lamang, Lord, yung kanilang hanapin, ang kanilang kailangan, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. Hindi niya, Panginoon, palagi ay favor and protection din, Panginoon, and provision sa kanyang family, Panginoon, sa kanyang pagdadrive. Ingatan mo siya palagi, ikaw ang kasama niya, ikaw ang naranasan niya sa buhay niya palagi, Panginoon. And Lord, nakikita mo din ang anak mo na ito na patuloy na nagpapatuloy lamang sa iyo, God. Lagi namin dalangin, Panginoon, nataas namin sa iyo na lagi mo silang ingatan at pagpalain, Panginoon, sa kanilang buhay. Thank you, Lord. Maging si Ate Mercy Reyes, ang kanya pong kahilingan, salvation, and sa loved ones sa Maniego family, guidance and protection for my family, good health, and continued blessing. Lord, nakita mo si Ate Mercy, Panginoon, nataas namin sa iyo. Anak mo ito, Panginoon, na naglilingkod din siya, Panginoon Diyos, sa iyo bilang usher. Lord God, Lord, ang kanyang mga kahilingan na ito, Panginoon. Ganun din, Lord, good health and protection sa family, Panginoon, sa buong pamilya niya. Lord God, na ang ibigay mo sa kanya, naranasan nila ito, Panginoon Diyos, na tunay na ikaw lamang yung Diyos, na aming buhay na Diyos, na aming pinaglilingkuran, na hindi nawawalan ng kabuluhan. Lahat na aming mga ginagawa, Panginoon. Kaya tunay na sa iyo lamang kami, Lord God, magpapatuloy, Panginoon, katulad ni Ate Mercy, Lord, tatagin mo siya, palakasin, Panginoon, at bigyan po, Panginoon, ng masayang paglilingkod, Panginoon, may galak sa puso, O God. And Lord, na patuloy mo din po siya gamitin, mightily, Panginoon, kung saan mo siya nilagay. Kaya po, salamat po, Panginoon. Lord God, naniniwala kami na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Amen. Maging si Brother Fabi Halili, kanya pong panalangin ay pag-pray po natin, patuloy ang kagalingan ng aking kapatid na si Carmen Sita, pati ang kanyang anak na si Salonga na mild stroke, complete healing. Lord God, nakita mo po ang anak mo na ito, Panginoon, si Brother Fabi. Patuloy din po siya na naglilingkod sa iyo, Lord God, at naniniwala na ang Diyos namin, Panginoon, ay malaking Diyos na pwedeng maghimala, Panginoon, sa lahat na aming mga, kung ano man yung mga hinihiling namin, Panginoon, gaya ng kahilingan ni Brother Fabi sa kanyang mga kapatid, Lord God, na may sakit, at maging yung anak, Panginoon, na may stroke daw, Panginoon Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na lapitan ni Brother Fabi upang, Lord God, at gamitin mo sila sa family na yon upang maging pagpapala ng Diyos, at tunay na ikaw yung Diyos na pwede namin, Lord, na lapitan sa aming mga sakit, Panginoon. Ikaw po yung aming kagalingan, O Diyos. Lord God, ginagamit mo lang po, Panginoon, ang mga gamot, mga doktor, Panginoon. Ngunit, Lord, ikaw ang pinakamabisa namin, dakilang manggagamot, Panginoon. Kaya, Lord, nawa, yun po ay maranasan nila, Panginoon, at sa pamagitan po ni Brother Fabi, sila mag-asawa,
Lord God, linagay mo sila sa family na yon na upang makadala, Panginoon, ng mga kaluluwa na nangangailangan sa iyo, Panginoon, lalo na sa mga panahon na yon na kailangan kanila, Panginoon. Lord God, mga tao na ito, Panginoon Diyos. Lord, mahal mo sila. Alam namin na may ginagawa ka, Panginoon, sa buhay ni Brother Bobby, ni Ate Julie, at maging sa buong pamilya nila, Panginoon. Salamat po at naniniwala kami. Lahat ng ito, Panginoon, itutugulin mo. In Jesus' name we pray. Amen. Ging si Ate Sister Nora Santos, kagalingan sa Utsipo ni Lovely at na anak niya, nawa ay makasama niya din niya at sa aming ina, provide lahat ng mahabang pasensya si Aaron sa work niya, nawa ay mag-shine siya sa work, gamitin siya, God, ma-share ang goodness ni God. Ma-operahan na sana si Aaron in Jesus' name. Thank you, Lord. Lord God, salamat po, Panginoon. Lord God, sa anak mo na ito, nakita mo siya. Lord God, pinapagamit niya ang buhay niya sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya naman, Lord, alam namin na may nakalaan ka sa kanya, Panginoon, na supernatural, Panginoon, blessing na bibigay mo sa kanya lahat ng mga needs niya na to, Panginoon, makasama niya, mga anak niya sa pagsamba. And Lord, hinihingi din namin, Panginoon, ikaw magpapagaling sa anuman mga kasakitan. Lord, sa pamilya ay tunay na ikaw lamang, Diyos namin, na dakilang manggagamot, Panginoon, na pag binanggit namin yung pangalan mo, Lord God, makapangyarihan ito. At Lord, tunay na magaling kami, Panginoon. In Jesus' name, thank you, Lord, maging kahilingan niya kay Aaron din, Panginoon, na gamitin mo po siya sa kanyang work. Lord, bigyan pa ang batang ito ng lubos na pagtitiwala sa iyo, ng katatagan, kalakasan, Panginoon. Paggamit niya ang buhay niya sa iyo, Panginoon. And Lord, nakikita niya, Panginoon, yung mga kamangha-mangha mo pang bagay na pwede mong gawin sa kanyang buhay, Panginoon. At mag-shine siya sa kanyang mga kasama sa trabaho, Panginoon. And Lord, Lord, kung ano man hinihingi Ate Nora dito, Panginoon, na kailangan, Lord, na sa kanyang maoperahan na sinasabi niya, Lord God, in Jesus' name, Lord, ikaw po, Panginoon, nakakaalam nito, ikaw po, Panginoon Diyos, ang aming malaking Diyos, Panginoon, na nagpo-provide ng lahat na aming mga pangailangan, Panginoon. Lord God, alam mo ang lahat ng Panginoon. Kaya Lord, maasa kami at naniniwala na lahat ng ito, Panginoon, ay ikaw lamang ang pwedeng tumugon, Panginoon. Kaya Lord, sa pamilya ni Nora, pagpalain mo, Panginoon, maging kanyang buong sambahayan, Panginoon, and sa kanyang paghahanap buhay, lagi mo siyang ingatan ang puso, Panginoon, na ibigay mo. Tunay na patuloy lamang siyang magtiwala pa sa iyo, maniwala, O God, paala, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Laging si Ate Janice Gutierrez, healing for all our loved ones, promotion. Kaya Lord, sa umaga na to, Panginoon, nakikita mo din na anak mo na ito, Panginoon Diyos, na binibigay sa iyo ang buhay niya, Lord, sa pag-awit, Lord God, sa paggamit, Panginoon, sa kanya. Lord, na naniniwala din kami na ibibigay mo ang lahat ng to, Panginoon, ng mga kahilingan niya. Lord, mga teachers na umaasa doon, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang kakalaog nito. And Lord, ang kanya pong loved ones, Panginoon, sa kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon, kung ano man yung mga may sakit, Panginoon, Lord God, mula sa kanyang nanay, Panginoon, and sa mga kapatid pa, O Lord. Lord, ikaw po ang magpapagaling nito, ikaw ang tutugon sa lahat ng mga kahilingan ni Janice, Panginoon. Gagamitin mo pa po siya mightily, Panginoon, sa church, O God, and Lord, sa kanyang pagiging isang guro, Panginoon, ay lagi mo siyang ingatan, protektahan, Panginoon, and Lord, lahat pa na kanyang
needs, Panginoon, financial, Panginoon Diyos, ikaw po, Panginoon, ang nakakabatid nito, ang lahat ng ito, God, ay nakikita mo. Kaya Lord, sa iyo lamang siya maniniwala at magtitiwala. Yung mga pangako mo ay totoo at tapat, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Patuloy pagpalain, maging si Kuya Keds, Panginoon, and Lord, sa kanilang buong sambahayan, Panginoon. In Jesus' name, thank you, Lord. Amen. Maging Pascual family, pag-iingat po sa aming family, kakasama, maayos na kalusugan, karunungan at pag-aaral sa Elisa. And Lord, pagpalain ang lahat. Lord, nataas namin sa iyo ang Pascual family, O God. Lord God, nakikita mo, Panginoon Diyos, ang mga kahilingan na anak mo na ito, Panginoon, mula sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, kay Elisa, Panginoon, sa pag-aaral niya. Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo na ibinibigay, pinagtitiwalaan na naniniwala siya, at nagtitiwala sa iyo na lahat ng ito, Panginoon, ay tutugunin mo, O Diyos, lahat ng mga pangailangan nila, Panginoon, even sa health, Panginoon, sa finances, O God, sa lahat, Lord, sa relation, Panginoon. Lord God, nakikita mo ang family na to na patuloy sila na naglilingkod din sa iyo at naniniwala, Panginoon, at nagtitiwala, Lord God. Kaya Lord, patatagin mo, palakasin mo ang pamilya Pascual. Lord, tunay na ikaw na po yung bahala sa kanila. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. At maging po, ito po wala ding pangalan, family, health and strength, joyful hearts and peaceful minds, protection, sickness and sa business, customers and sales. Lord, nakita mo din na kung sino po, Panginoon, yung anak mo na to na humihiling po sa iyo, Panginoon, ng health, Panginoon, and masayang puso, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. O God, bigyan mo sila ng kapayapaan din, Panginoon, sa buhay nila. And Lord, na tunay na sa iyo lamang po namin to masusumpungan, Panginoon, kapag Lord, ikaw ang hinanap namin, Panginoon, ito mga dito sa mundo, Panginoon. Wala kaming, Lord, makikita na pansamantala lang dito, Panginoon, na aming makikita, O God. Kaya naman, Lord, lagi namin, dalangin namin ang pamilya na to. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila, sa buong pamilya niya, Panginoon, na anak mo na to, kasi naman yung hiling na to, Panginoon Diyos, na ibibigay mo ang tunay na kapayapaan na hindi malirot, Panginoon. Yung mga salita mo, Panginoon, and Lord, na patuloy lamang siya na dalangin namin na magtiwala sa iyo at manalangin, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na Lord, na lahat, Panginoon, ay binibigay, lalo na, Panginoon, ang kapayapaan, ang kagalakan sa puso, Panginoon, ay tunay na sa lamang namin masusumpungan. Kaya Lord, pagpalain mo ang lahat ng ito na buong pamilya nito, Panginoon, and mga pangailangan nila. Lord God, ikaw ang magpo-provide nito, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Maging ito din po, wala din pangalan. Successful second SEM, more achievement, development, myself, every each of the families, for good health and long life. Lord, nakita mo din ang anak mo na to, Panginoon. Isa itong kabataan, Lord, naniniwala kami na siya ay nasa kalagayan pa na nasa pag-aaral, Panginoon. And Lord, na naniniwala din kami na gagamitin mo ang batang ito, Panginoon. Kung sino man ito, God, ay alam mo ang puso niya, God, na Lord, na tunay na patatagin mo din siya, palakasin, at Lord, na nawa ay dalangin namin na ikaw din po yung kanyang laging lapitan, hanapin, Panginoon, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya, kung ano man ito, Panginoon. Bibigay mo ito, Panginoon Diyos, sa kanila at mag-isa ng kahilingan niya sa kanyang pamilya. Ikaw po, Panginoon, na magpo-provide nito. Panginoon Diyos, gagamitin mo ang batang ito sa kanyang pamilya upang mailigtas ang kanilang buong sambahayan, Panginoon. Madala sa iyo, Diyos, upang, Lord, na lahat, Panginoon, ng mga sa future niya ay maging matagumpay, mga pangarap niya, Panginoon.
na makapatapos ng pag-aaral ay ibibigay mo ito. Ikaw po magpo-provide sa kanya mga needs, Panginoon. And Lord, lagi mo sila din, Lord, pagpapalain, ingatan, proteksyonan. In Jesus' name, amen. And Lord, salamat po, Panginoon. And naniniwala kami, Panginoon, sa umaga na to. Lahat po na aming mga panalangin ay dininig mo na, and just an amen na po. And Lord, salamat po muli. Lahat po, Panginoon, ang aming gagawin ay maghapon. Lord God, salamat kami sa iyo namin binibigay. Lord God, ang lahat na aming mga gagawin na aming mga patkamay, Panginoon, naniniwala kami, Lord, ikaw ang aming kasama. Lord God, sa iyo namin pinagtitiwala at salamat po muli sa buong maghapon na ito, Panginoon. Lord, let your will be done sa lahat na aming mga panalangin ngayong umaga. Kaya sa iyo po ang pinakamataas namin pagsamba muli. Pasalamat sa iyo namin binibigay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, amen. Salamat po, Tita Lisa. So ngayon naman po ay panalangin naman po natin kung sino pa po yung mga naalala natin na kailangan po ng panalangin. So let's pray. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga tao po na nakasama namin online and sa live po. Dalangin po namin na kung meron man po may mga sakit karamdaman sa oras na to, di man po namin sila masabi, maisa-isa, ay naniniwala po kami na kilala mo sila, alam mo yung pinagdadaanan nila ngayon, especially po yun sila Brother Willie Lustre, Panginoon, na umuwi na nga po siya sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po ang comfort sa pamilya nila. Dalangin ko na ikaw ang patuloy na magpalakas sa kanila at hindi po maging hadlang yun para manghina yung pamilya nila. Bagkus ay maikalakas po nila ito na naniniwala sila na kasama mo na yung tatay nila. At every Sunday pa rin po makakasama namin yung pamilya niya na umaaten at sumasamba sa iyo. Even po, Panginoon, yung mga tao, Lord, na mga kapatiran namin na may sakit karamdaman sa mga oras na to, ikaw po ang patuloy na umabot sa kanila, humipo sa kanila mula ulo hanggang kanilang talampakan, ikaw ang patuloy na magpala, magpagaling. At yung mga kapatiran po namin, even po ang bawat isa sa amin na may pangailangan sa oras na to, sa araw na ito, ikaw ang patuloy na mag-provide, magbigay sa amin ng lahat ng aming pangailangan. Nainiwala kami, Lord, na hindi ka bingi para sa aming mga pangailangan. Hindi kayo magdadalawang salita para ipagkaloob mo sa amin yung mga kailangan namin. At hindi pa namin nasasabi ito, Lord. Alam mo na, batid mo na ang aming puso at isipan. Alam mo kung ano yung mga pangailangan namin. Kaya sa oras na to, Lord, ikaw po ang patuloy na magpala sa amin, kay May, sa inyong lingkod, kay Sister Nene, kay Tatay Nick, kay Tita Lisa, Panginoon. Even yung mga hindi po namin nakasali sa panalangin ng ito, ikaw po ang magpala. Kadalangin namin ang buong araw na ito ay maging pagpapala sa bawat isa. Lahat ng hawakan at tapakan ng aming mga pahay, pagpapalain mo, Lord. At i-bless niyo po yung mga tao, yung mga members po namin at sila pastor na attend po ng seminar ngayon doon sa Lord's Way. Dalangin po namin na ikaw ang manguna at maging successful po ang event na ito, Panginoon, para sa bawat isa. Patuloy na magkaroon ng kalakasan at boldness ang bawat isa na attend doon para sa malawakang discipleship at evangelism na mangyayari dito sa aming lugar. Salamat po, Lord. Ikaw ang patuloy na mataas at madakila sa umagang ito at sa maghapon pa. Ikaw ang patuloy na mataas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yay! Thank you po. Picture po tayo. Picture daw po, Ate May. Ay, Shalom sa ating lahat. Bye. sa bawat isa. Salamat. Bye po. Salamat po.